Abiso! Trapiko! Duda ang ilang motorista sa kung gaano reliable ang no contact apprehension on NCAP policy na muli po ipatutupad sa major roads simula sa Lunes, May 26. Pero nanindigan ng Department of Transportation na magiging malaki ang pakinabang nito sa kaligtasan sa mga kalsada. Narito ang aking report. May agam-agam ang ride-sharing driver na si Jerry sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP simula sa Lunes, May 26. Gayaan niya sa ilang intersection ay may magkakataong naiipon ang mga sasakyan na kalaunan ay naabutan ng red light. May mga intersection na hindi rin makita yung saktong yung saan na stoplight, di ba? Ang bibilis ng stoplight. Tapos ang lapad ng intersection. Tapos ang stoplight mo ang bilis. Paano na lang kung sa sobrang traffic natin 'yun, di ba? Nagpakapang-abot. Sa desisyon ng Korte Suprema nitong Martes, muling ipatutupad ang NCAP sa major thoroughfares gaya sa EDSA, C5, Commonwealth Avenue, Rojas Boulevard at ilan pa. Dinepensahan naman ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ng patakaran. I think it's a big win, big victory yan for not just for the government but also for the motorists and the commuters. No? Kasi it will impact a lot yung enforcement ng road safety. Sa no contact apprehension, ang anumang violation ng mga motorista ay nakabase na sa makakapture ng mga CCTVs. Kami merong sariling online filing kung hindi ka satisfied doon sa huli para hindi ka na kailangan pumunta ng MMDA para i-contest. Second, although meron na kaming AI na manghuhuli, i-review pa yan ng manually before masabi na talagang huli para hindi siya sobrang stringent. Welcome ang pagbabalik ng NCAP sa ilang safety advocates pero umapila na dapat isaayos ang ilang problema na una itong ipinatupad gaya na lamang ng late na pagpapadala ng notices ng huli. We'd like to make sure that the notices get delayed on time. We'd encourage government to take a look at use of the technologies available, whether it's text or email. Marapat din nilang maayos ang bawat road markings para maiwasan ang anumang paglabag. Kaugnay naman sa nalalapit na pag-arangkada ng EDSA Rebuilding Program sa June 13, nilinaw ng DOTR na patuloy ang pag-uusap nila sa private contractor ng Skyway. Una nang sinabi ng ahensya na plano nilang ihirit ang pagtanggal muna ng toll collection sa ilang bahagi ng expressway para magsilbing alternate route. Hopefully in the next week, mafa-finalize na natin ito. Receptive kasi hindi naman to talaga libre para sa motorista, pero hindi naman ibig sabihin na hindi mako-compensate ang San Miguel. Sa Lunes, nakatakdang ilatag ng DOTR at ilang concerned agencies ang plano kabilang ang mga alternate route. Pero nilinaw na ang rebuilding program ay hindi gagawin para palawagin ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Sa halip ay para tiyaking maayos at ligtas ito. Kaya nga pinapamadali din ng ating Pangulo ang lahat ng mga magagaking proyekto tulad ng subway, tulad ng pagsasaayos ng common station, ng MRT-7. Yan po ang magiging ultimate solution sa traffic. Posibleng tumagal lang hanggang 2 taon ang rebuilding program sa EDSA. Ace Cruz, Newslight.